So, naging madalang yung upload ni Juan Dilusag nung mga nangarang araw kasi nga naging busy si Juan Dilusag sa pag-upgrade or pangalikot kay Deye at kay Thunderbox. Para sa akin ito ng tao, I just might be very professional. All are informative na talaga sobrang Maulan. 80% yung wiring natin patapos na. Hinihintay na lang natin yung wiring papunta kay Deye. So, naka-priority is si Deye. Ang naka-backup na lugar ay sa Thunderbox dito. So, magpapahinga si Deye, si Thunderbox ang gagamitin. Walang bypass dito. Ang tanging magagamit sa grid ay kung sakaling mag-charge kung makulimlim at mag-welding tayo ito direkto sa grid. Pero dumaan pa rin sa circuit breaker main. So ngayon ay ganito pa na mas matino na yung wiring natin. Ayan. Minsan kasi si Thunderbox ay kinukulang yung battery niya sa magdamag kasi kung minsan napapasarap yung gamit. Nasa 500 to 600 watts. So hindi niya inaabot hanggang umaga. Ang battery lang kasi nito ay nasa 2,560 watt hour. So kulang na kulang pag ang load mo is nasa ganung klaseng load. Dapat ang load mo lang kasi maintain mo lang yung 150 to 200 watts. Abutin niya hanggang umaga at sobra pa. Dahil pag tumaas hanggang 400, 300, 500 ay hindi niya abutin. More cars are here. The town of Suikoden and its villages are now near a prime road. But sometimes the villagers have to stop vehicles for meals and to boot their shoes. So, yan, nagbabypass to grid. So, connected pa rin siya sa grid. Pero ang setting ko dito ay sa solar. Kahit malobat na siya, sa solar talaga mag-charge kahit may grid. Magbabypass lang siya pero hindi siya mag-charge sa grid. So, ang ginagamit ko ay siya ngayon. Okay, so ito yung kanyang connection. Grid in, out, ground, solar. So, plug and play. Yung kanyang output guys ay pupunta dito then halo dito. So itong ATS na to ay maglilipat ng output para dito sa Deye at si Thunderbox. So ngayon ay si Thunderbox ang ginagamit, papalitan ko to. Ayan, tapos kung ginagamit ko naman si Deye ay dito yung nakaharap. Mamaya susubukan natin. So yung output nito ay papunta dito, then pupunta dito. Ayan, dito yan, papunta. May circuit breaker, cut off. Meron pang cut off dito. Sa solar meron din. Meron din kay Deye. Papunta ito sa kabila. Okay, then yung circuit breaker para sa grid in ni Deye. Ito rin yung circuit breaker para sa grid in ni Thunderbox. So, kompleto siya. Kung sakaling makulimlim, walang araw. So, pwede mag-charge gamit ang grid. Kahit dito. Connected pa rin siya ng grid tie. Ayan, meron siyang meter. Solar, out. Inverter out. Or bypass out gamit ang grid. Then grid, meter. Ayan. So, hindi na natin kailangan yuyuko para tingnan yung kanyang meter. Dito meron din. Oh, di ba? Yan, di kasi maganda na wala siyang circuit breaker. Although pwede rin naman kasi meron kayong main, okay na 'yan. Pero mas maganda talaga meron cut off for maintenance. So, yan, dito naka-distribute na yung load. Ito yung main na papasok sa ating ATS galing sa ating Thunderbox at dito naman sa kabila ay si Deye. Ayan, tapos ito yung grid papunta kay Deye. Yung isa meron dito. Yung SPD para sa solar panel. Ayan, isa lang kasi nga, isang set lang naman yung solar panel natin. 9 pieces na naka-series, 200 watts, underrated. Okay, so ito yung circuit breaker para kay Deye. So meron siyang cut off dito. Double safe.
Ayan, marami kasing pumuna sa wiring ko noong una kasi malaking bugkos. Ginawa ko lahat yung makakaya ko para ayusin. So, kahit paano, pangit pa rin. So, ang ginamit ko ng lalagyan ng wirings ay aluminum guys. Ang mahirap lang dito ay mahirap butasin. Some issue yung paglalagay ko ng cable gland. Kaya aluminum yung ginamit ko kasi nga alam nyo dito ang dami naghahakot ng buhangin tapos nagbabahay-bahay dito sa loob ng wiring or dito sa circuit breaker. Ilalagyan nila ng putik. Yun ang problema. So ayan, nilagyan ko ng cable gland para hindi sila makapasok. Minsan igaganan mo, kumakalso kasi may lupa. Akot-akot at tawag namin doon. Tapos pag nakanti mo sila, ayan, delikado, takbuhan tayo. So ayan, some issue. Ayan, dito pa. So, isa pa ito sa nagkaroon ng delay, yung cable gland. So hindi ako aware sa size, bumili ako ng una, PG07 yung nakuha ko. Order ako ulit, PG9. Then saka ako nag-succeed, PG13.5. So pwede naman yung 21, mas malaki. Yan. Eh nakabutas na ako, di pinanindigan ko na PG9 na lang yung ginamit ko. Pero kung sakaling 21 siguro yung ginamit ko, yan, malamang siguro dadalawang butas lang dito. Yan, ganyan-ganyan. Yan, dito rin ay naglakay din ako. So mas maganda lang kasing tingnan yung ganyan. Hindi papasokin ng akot-akot, di lalagyan ng lupa sa loob. Ayan, hindi maduming tingnan, hindi marumi, maayos, organized. So ayan. Yung nga lang kasi mahirap siyang butasin. Ang teknik ko dito dahil nasira yung aking aking pambutas, yung palaki-palaki na para siyang terraces, yung pang hindi ko alam yung pangalan ginamit ko yung ganito, nag-DIY na lang ako. Eh, kompleto naman tayo sa gamit. Eh, nag-welding na lang ako. Ayan diba? Dalawa yan, dalawang size. Kasi nga 13.5 yung pinakamalaking ginamit ko. So, may pang 13.5. So, ayan yung ginamit ko. So, ayan, nakakabit na siya, naka-install. So, sa ngayon ay pwede tayo mag-charge gamit ang solar, pwede rin mag-charge gamit ang grid, ang setup dito. Pero ang synchronized niya is DAE at Thunderbox. Mostly kasi ang ginagamit sa ganito ATS ay from inverter and grid, dito ay iba. Kakaiba. So, dahil dalawa sila, di dalawang direction naman. So, dahil nga sa ang naka-on ngayon is si Thunderbox, lilipat natin ngayon kay DAE. Pero dito guys, ang wiring ko, merong direct at naka-home load ito, direct sa grid. Pero naka-home load sa DAE. So, supported pa rin niya. Ang problema lang kasi dito, kaya hindi magamit para sa mabibigat like welding machine. Pag gumamit ka at naka-grid tie ka, bumibitaw kasi ang kuryente dito, bumabagsak. Pag bumagsak hanggang 197, pak! Bibitaw na siya. Magbaback up na. So ito ay solo na sa grid, hindi na siya naka-grid type. Bagada siguro kung stable yung kuryente, pero pag di pwede. Okay, ay subukan na natin i-on si DAE. Yung solar ay wag muna kasi nga naka-feed pa rin dito. Mamaya pag napatay na natin yan at umaandar na yung inverter nito, saka natin ililipat yung solar. Medyo lang na synchronized. Medyo matagal nga lang siyang talagang hintayin para umandar. Ito nasa 10 seconds yata bago mag-engage yung kanyang inverter sa output. Dito mas matagal. Bukas na rin natin yung grid. Yan. Naglipat na. Yan, lumipat na sa DAE. Diba? So, patay na natin dito. Yan. Solar. Feed na natin kay DAE.
So ganun lang siya guys. Then papatay na natin dito. Diba makakapag-rest yung isa, lalo kung full charge na yung battery at gagamitin natin backup, pwede natin ilipat dito. Much later. Patay ko yung grid. Ngayon ay sa solar na lang siya ngayon kumukuha ng power. Dahil nga sa makulimlim ngayon ay ang load namin is nasa malamang yung power station to, nasa 300 watts. Makulimlim 300 watts. Yan, solar. So doon lang ako nagtagal talaga yung paghintay ko ng mali nga naman ako, di ko alam yung sizing ng ganito. Yan, 3 beses akong nagpalit ng size. So yan yung naging delay. Lahat meron na to. Yung installation nakalagay na, then hinihintay na lang talaga yung cable gland. Pangit kasi na walang ganito. Yung butas lang, pangit, nasusugat yung wire. Mas organized siyang tingnan pag nakalagay sa ganyan. Sige, hindi papasukin ng butik eh. Pag napapasukin pa rin niya kasi doon sila papasok sa taas. Right pa paano? Ay magandang tingnan. Okay, so kahit na pagsabay natin yan. Ayan, mas maganda padarin mo muna bago ka magpatay ng kung ano na dyan para hindi ka mawala ng kuryente. Subukan lang natin. Try natin. Wala na. Ano natin dyan. So patay natin yung sa day eh. Automatic maglilipat. Diba? So pag naglipat na, saka natin patayin yung ibang inverter. Okay, so dahil nga sa dire-diretso tong ginamit ko, si Day naman yan. Dahil naka-priority kay Day eh, bago natin lilipat kay Day. So patayin na natin to para makapag-rest naman siya. Diba?